Ako po si Annie Liaguno ng HML Foods Corporation. Tara mga ka-agribis, samahan niyo po ako kilalanin ang aming negosyo. HML Foods Corporation ay isang manufacturing company ng Bicol's best products like Bicol Express, pork, laing, and santol, gulay na santol, at chili paste. Actually, HML stands for, sa name ng husband ko, Harry M. Liaguno. Yung produkto po namin is Filipino-owned and dito po siya homegrown sa Bicol. Yun po yung mga specialty namin, mga Bicol Delight Foods po, yung Bicol Express and Pinangan po. Bicol Express, yun po ay yung mga sili na gawa ng gata, at the same time may halong pork. Yung isang variety naman, tinapa or smoked fish na tinatawag natin, and then gulay na laing. Dalawang variety yon, regular at saka spicy. Siya rin ay gawa rin sa gata. And santol na may halo ring gata, regular and spicy. At saka yung chili paste po na lahat siya sili na with garlic na pwede siyang pang-garnish sa soup or anything sa cooking. We also contribute not only by providing jobs, but also we also contribute to the society, especially in terms of economic income po. It all started when nag-decide po kami mag-manufacture ng mga bottled Bicol Express pork, tinapa, laing na regular spicy. Galing po yung idea dun sa Pares King na restaurant na itinayo namin way back March 2007. It all started when yung group po ng hot air balloon pilots pumunta po dito sa Bicol. And then yung Pares po is one of the sponsors. Nung nagsiuwian, nagustuhan nila yung pagkain, yung lasa ng Bicol Express at saka yung laing. Ang nangyari, nag-take out sila pa uwi. So nilagay namin sa microwavable and then frozen po namin. So that's when it started. When yung cousin ko, it's Joy Roa, sabi niya, i-promote natin to. And then sabi ko, okay, anyway, we're really interested in manufacturing kasi we used to manufacture handicraft products under HML Industries naman po yon. So, binuhay po namin yung HML into foods na ngayon. HML Foods Corporation. So, dun po nag-umpisa. Ang vision po ng HML Foods Corporation is to be the world's most trusted and preferred products of quality and delicious Filipino local delicacies. And also to be loved brand by the most Filipinos, especially the Bicolanos. Ang mission is, of course, once na-establish na po namin yung vision, is we want to commit a continuous production and innovative, quality, safe, and delicious Filipino food. And also making the locals, the disabled, and the farmers from the Philippines happy, and by helping them uplift their means of livelihood. Actually, financial assistance sa kami sa bangko pa rin. And yung sa DOST, meron din po silang binigay yung sa setup para nga instead of manual, we turn into yung sa machine labor. Kasi since yung food po is very sensitive, hindi po talaga siya pwedeng mahawakan. So yun, nag-avail po kami ng setup. Yung sa DA naman po, yung mga seedlings na binibigay nila, super malaking tulong kasi instead of buying, makakapag-start ka na ng negosyo mo kahit po yung mga farmers na nasa rural areas. Bale, nagkakaroon sila ng hanap buhay. And then yung seedlings po na binibigay talaga,
free po yun eh. Kaya anytime pumunta po kami sa Department of Agriculture, libre talaga yun. Eh, minsan nga, yung that time na nagkaroon kami ng award, sako-sako yung, yung seedlings sa binigay. And at the same time, promotion po. Sa marketing na malaking tulong po ang naitutulong sa amin ng Department of Agriculture. Dito po sa HML Foods, halos po talaga, kumbaga sa around 50,000 din po. Kasi nag-trial and error din kami. When we started manufacturing yung Bicol Express, yung sa restaurant kasi, may certain ingredients na inahalo kami. Pero pag sa restaurant, pero pagdating po sa may mga studies po, let's say gaya ng pinya, hindi namin po pwede ihalo siya kasi madali po siyang masira. So may mga certain studies kami ginagawa na it takes a little of financial na kailangan. Tapos yung mga tests sa laboratory, yun po ang ang medyo pinagkakagastusan namin. Pero nag-umpisa rin po kami actually dito sa kusina lang eh. From 15 bottles hanggang sa naging 30, nag-100. Tapos eto na po yung nagmamanufacture po kami in a day. Minsan nakakapag 2,000 bottles po kami in a day. Isa sa nakatulong for our finances is through bank loan. So malaking tulong po yung mga financial institutions. And hopefully po maka-avail pa kami ulit when we expand the product. So through bank loan po. And I think meron din sigurong program ang government which hindi ko pa masyado po napag-aralan kung when it comes to yung parang program, financial assistance. Napalago po namin because we set a certain goal. Ang lang po namin is, once po na nag-loan ka, dapat maganda ang credit standing mo sa bangko. And at the same time, there is really need of honesty sa negosyo. At the same time, yung perseverance po and yung hardworking is very important po. Kasi yun din po yung natutunan ko sa father-in-law ko, hard work and perseverance that matches together. So yun po ang nakakapalago. And at the same time, when you put up a business, dapat po hilig nyo talaga. Or if ever naman, talagang gusto mo at paghihirapan mo. And you have to work it with your heart, not only with your mind. Kasi sa success po, hindi naman po lahat when it comes to money matters. Ang success po ng isang tao sa negosyo is nagiging happy ka and you enjoy what you're doing. Yung sa pag-process po ng Bicol Express namin, kino-quality namin yung meat. And then, sino-chop on the desired sizes po. And then, kung sa tinapa naman po, kino-quality din po namin yung tinapa at hinihimay-himay po siya. And yun, sinusute po yung spices, yung ingredients. Tapos, siluluto yung gata. Then, saka namin lalagay yung alamang or yung balaw, bagoong. Tapos, yun, yung ginuluto din namin po. It's either yung pork or yung tinapa. Tapos, once na cook na po siya, pinaprocess namin, dinadaan po namin siya dun sa, binabote, on a certain grams, tapos dinadaan po namin siya dun sa machine, yung sa filling machine, tapos sa sealer po. Ang produkto po namin, masasabi kong in demand kasi first and foremost, food po siya. And at the same time, kami mismo, consumer din kami, ino-observe namin dun sa mga sinusuplayan ng mga department stores. Parating nauubos. Ubos na rin po. And at the same time, makikita naman po namin sa orders na binibigay sa amin ng mga buyers namin, local. And during trade fair, maraming inquiries kami. Actually, we're ready na for export. Only the thing po is maraming inquiries, marami nang gusto mag-export ang product namin. And at the same time, marami na rin po ang mga consolidators na talagang kumukuha na ng product namin for international market. Sa market area, meron kaming mga displays and at the same time sa mga pasalubong centers.
And for sa national ano naman po, mga groceries like SM, we have also in Robinsons, and yung mga pasalubong centers na meron iba-ibang branches nationwide. And sa international market, meron na rin po actually, ano lang, paunti-unti lang because we're still waiting for the FDA. So, pag once na na-approve na po, tuloy-tuloy po yung yung sa export. And also social media, we have sa Shopee, meron din po kami. And then meron kaming mismo sa account sa IG, Facebook. So, doon po namin na-spread ang not only direct marketing yung through friends, but also sa social media po. Sa ngayon kasi po, ang most effective na strategy para mapalago ang negosyo in terms of sales is through social media. So anuman pong aspect, anumang klaseng negosyo yan, basta ka in ka sa social media, local and international, makakaroon ka ng market. Nabigyan po pala kami ng award last July 14, 2019 ng Agribusiness Support for Promotion and Investment in Regional Exposition. Ang nag-award po is Department of Agriculture, yung Aspire program po nila. And then on December 30, 2019, na-award din po ulit kami as Regional Gawad Saka winner under the category of Agri-Entrepreneur. Still sa Department of Agriculture, sa Manila na po siya. And aside from the awards from DA, meron din po kaming awards from DOST 2018 Best Setup po as regional. And then 2020, nag-award din po ulit kami ng Best Setup sa national po. And then 2021, Bicol Great Women Summit, Most Outstanding Women Micro-Entrepreneur. Malaking tulong po yung pagtanggap namin ng mga awards na nabibigay po sa amin. Kasi not only na nakapag-boost po ng moral ng mga empleyado at saka ng management, and at the same time, syempre, pag kayo po nabigyan ng award sa part ng bibili, parang nandun na po yung trust and confidence dito sa produktong to. May pera talaga sa agriculture, especially with the help of the Department of Agriculture. Sa amin lang libre na yung mga seedlings. Makakapag-umpisa ka na. Once na naitanim mo siya, mag-bloom everything, makakapag-umpisa ka na kahit sa mga backyard business na mabibenta mo. Then, pag na-expand mo na siya, magkakaroon ka ng small garden, magkakaroon ka ng big hanggang sa malawak na garden, hanggang sa magkaroon ka ng farm, maibibenta mo yung finished product o yung produce mo. Kami naman kasi, yung ginagamit namin sa restaurant, gaya ng yung pechay na galing sa DA, tinanim namin yung kalamansi. Yun, nagagamit na namin for our own consumption. Siguro kung mapalago mo siya, tapos magkaroon ka ng malawak na lupa, hindi lang for personal consumption yon, magagamit, may bibenta mo pa rin. So may pera talaga sa agrikultura. 100% yon. Maraming salamat mga ka-Agribis. Sana nag-enjoy po kayo. Sa uulitin.